Pagkapasok mo nga dito sa portal, eto ang bubungad sa'yo. Kaya naman, linisin na natin yan. So, nandito na po tayo sa part 21 na paglilinis sa kabilang bahay. And yes, nalinis ko na to before, pero eto na yung update sa kanya ngayon. So, ang gagawin ko lang, tatanggalin ko lang lahat ng mga damit na naandito sa sahig. Hindi ko na para ibalik yan sa cabinet dahil for sure, hindi yan malinis dahil nandito nga lang sa sahig tapos ang dami pang kalat. So, kailangan ko munang ilabas itong mga damit. Hindi na para ilabas doon sa mismong labas. Diyan lang, sa may labas lang ng portal para at least mawala lang siya dito sa nililinisang area ko. Nung naialis ko na karamihan ng mga damit dito, next naman, kinailangan kong isort yung mga gamit na nasa lapa, gaya na lang ng mga coloring materials, mga pang skincare, at kung ano-ano pa. So, mahirap siyang i-organize dahil nga ang daming nakakalat, parang nakaka-overwhelm din talaga kapag nandito ka sa ganitong itsura ng space. Pero kakayanin natin yan as long as walang mga makukulit na bagets na kailangang saway-sawayin. Yung iba nga pala ng mga school supplies dito na sobrang luluma na and hindi na kailangan na talaga siyang i-dispose. So, dito nga pala sa may ko, meron kasing mahabang metal rack dyan na pinaglalagyan ng kung ano-ano and isang layer lang kasi ang merong plywood dyan which is yung pinakataas. So, ang gagawin ko muna ay pag-aalisin ko na rin yung mga gamit dito sa metal rack na ito dahil ang balak ko, lahat ng mga school supplies, yung mga coloring materials, nandito sa pinakataas na layer para hindi rin na aabot ng mga anak kong maliliit. At saka para kahit papano, mas madali nila makita, let's say mag back to school na, madali nila makita kung meron pa nga silang mga extra paper, mga coloring materials, pencil, pen, and all that. So, naisip ko nga pala, kasi di ba kanina nga, ang daming mga damit na nasa sahig. So, I think ang pinaka-importanting gawin dito is maglaan talaga ng dedicated spot para sa mga laundry nila. Dito kasi sa may likuran na pintuan, dyan banda naliligo yung daddy ni Pinggoy dahil nga masyado madulas na sa CR, delikado na sa kanya, lalo na senior, di ba? So, mahirap din naman na maraming mga gamit na nakalapag dito sa sahig dahil tuwing dadaan siya baka ma-out of balance pa at kumapano pa. Kaya goal ko talaga na malinisan ito bago kami lumipat ng bahay para naman kahit papano clear na siya. Mas madali nilang ma-maintain. Bale, itong area na ito sa loob ng portal kasi ito na rin nagsisilbi nilang mga damitan. At the same time, storage area na nila. So, marami talagang halo-halong gamit ang naandito. Kaya, medyo challenging talaga siyang i-maintain, lalo na kung hindi mo talaga siya mabibigyan ng attention. So, para mas umaliwalas naman dito sa may entrance ng portal, ang naisip ko is itong mga nakastack na kulay itim na mga storage boxes, ililipat ko siya ng pwesto kasi feeling ko parang ang sikip ng atake niya dyan sa current pwesto niya. So, ililipat ko lang siya dito sa may gilid. Nagawa naman natin ng paraan. Medyo inadjust ko lang yung posisyon ng mga maleta. So, pagpasok mo nga, eto na ang bubungad sa'yo. Wala nang mga damit na nakakalat pa dyan sa sahig. Etong mga storage boxes na yan, may mga laman din kasi yan. And hindi ko na yan papakialaman. Anyway, yung mga nakasabit naman dyan, madalas yung mga damit na hindi nila araw-araw ginagamit. So, dito naman sa may likod ng pinto, meron dyang lagay ng mga sapatos. Hindi ko na masyado pinakailaman yan, pero yun sa ibabaw doon ko lang nilagay yung mga extra na mga pillow nila na hindi pa ma-let go. Etong gitnang layer ng metal rack, yan na yung sinasabi kong nilaan ko para maging laundry area nila. Then sa ibabaw niya lahat ng mga school materials ng mga nakatira dito. So anyway, last naman na kailangan kong linisin dito sa may loob ng portal is itong ibabaw ng megabox na cabinet. Even yung sa may likod niya kasi napansin ko ang daming parang mga bukbok na naipon doon and then nilipat ko na rin pala lahat ng mga cleaning tools dyan sa may gilid and then the rest binalik ko lang yung mga gamit sa ibabaw ng mega box na cabinet. So kailangan ko pa talaga siyang i-mop pero pinapalinis ko muna kay Pinggoy yung mop. Pagod na kasi ang momshi. So ayan yung before and isang pitik mo lang ayan na siya after. Akala mo naman talaga ganun kabilis. Pero siguro mga almost 2 hours na rin ako. Kaya naman, ayan, may binili ng mais si Pinggoy. Magtutubig lang ako and mais pang merienda dahil nagugutom na ang mamshi. Mahirap nang magutom dahil hindi makakapagtuloy ng clean with me kapag mainit ang ulo sa gutom.
So, ayan na nga po, dyan ko lang nilagay yung mga cleaning tools. And then, eto namang pinto doon sa isang kwarto na nilinisan ko nung kailan. Yan yung bala kong lagyan ng kurtina. Wala naman akong nadalang alambre or curtain rod kasi masyadong biglaan talaga yung pagpunta namin dito. So, ayan na nga po, maaliwalas na ulit siya at kung ano naman ang kailangang linisin ng Mamshi next since tapos na tayo sa kwarto, sa portal, malamang sala, kusina. So, abangan nyo na lang kung gusto nyong panoorin for the go. Hindi ko lang sure kung gumagana pa tong orasan na nakita ko doon sa may likod ng mega box cabinet. Then, itong mga damit na mga nakatambak before sa sahig. Dito ko lang kasi muna siya nilagay. So, ibabalot ko lang siya ng isang malaking bedsheet at ipapalaundry na lang yon dahil napakadami talaga. So, at least kahit papano may makabuhaluhang nangyari ngayong hapon sa buhay ng Mamshi. Nakatulong tayo sa paglilinis sa kabila. Ayun lang.